Hello guys, welcome to Santa Birinia Hair Transformation for today. Ito pala yung hair inspo ni client. Ito yung ginawa natin last week. So, nag-start na ako mag-apply ng platinum decoloring. Ito yung specialized brightener up to level 9 with one application lang. So, nilagyan natin siya ng dual flex or bond flex para malimit natin yung reaction sa hair. So, kahit ibabad mo siya na up to how many hours, hindi po magre-react yung hair kasi may balancer po siya. So, as you can see, nag-start ako sa regrowth part. Before ba siya binaba doon sa ends. Kasi, may previous color si client. Tapos, hindi natin siya sinagad sa roots para hindi naman siya masyadong masakpan. At the same time, para rin ma-prevent natin yung root blow, which is yun yung natawag dun sa mas matingkad yung roots. So, ito yung mixture natin para sa cover up. So, 1:1 mixture pa rin siya. Gumamit tayo ng 0.11, tapos yung 8.01. Puro siya ash tone. Tapos, naka 20% volume lang tayo. So, 1:1 yung ratio para mas balance yung reaction sa hair or yung coverage sa hair ni patient. Ayan. So, and then, hindi rin natin nakalimutang lagyan ng band flex ulit. So, ito yung band flex na ginagamit ko, which is subok ko na siya for how many years. And then, ito rin yung balancer para sa hair coloring. After natin mag-mix na cover up, i-wash na natin yung hair ni client from brightening process. So, ito na siya. As you can see, naka-level 8 na siya. Yun ang naman kailangan natin kasi ang ina-achieve natin dito is lightest ash lang naman. So, after natin mag-dry ng 80% yung hair, magko-cover up na tayo. So, again, let's start in the section A, doon sa crown part ng hair ni client. Kasi dapat balance rin siya at saka at the same time, mas maganda yung coverage kung start tayo sa crown part ng hair ni client. So, roots to ends na po siya. So, yung effect nito pala, guys, is may shadow. Yung roots niya, yung uso ngayon, yung may shadow roots. Tapos, hanggang ends, yun na yung lightest ash blonde natin. Ayan, so, from roots to ends na siya. So, yung babad nito talaga guys is 45 minutes. Then, after 45 minutes, iwawash na natin siya ulit ng clarifying shampoo para ma-clear out yung lahat ng product na nilagay natin kanina. Yung purpose ng clarifying shampoo, is para matanggal yung mga residue or any products na nilagay natin sa first part ng process para mag-stop na siya. So, ayan. After nun, i-dry natin siya ng 80%, saka natin nalagay yung Carabant treatment. So, again, yung Carabant treatment, ito po yung protein and keratin, dalawang organic product siya na pinaghalo. And then, meron na po siyang 80% na straightening effect. At the same time, pang-detangle po siya or pantanggal ng mga tangles ni client and pang-moisturize or deep moisturization process or deep moisturization product din siya. Ayan. So, just have to make sure na lahat po nalagyan. So, bago natin siya i-cover, dapat meron lahat from roots to ends. Pero hindi naman siya sagad sa roots. Hindi dapat matouch yung scalp. So, after 45 minutes, i-dry na natin siya ulit. So, sa pag-dry po, kailangan cold setting lang para hindi mag-evaporate yung product sa hair. So, tsasagain siya na natin ulit na mag-dry using cold setting. So, ayan, paper thin section ulit. For hair ironing. So, hindi dapat makapal kasi, again, have to make sure na nag-penetrate po yung products sa hair. Ibig sabihin, nag-na-activate po yung product ng
ng iron. So, kailangan natin i-make sure na paper thin pa rin yung pag-hair iron natin. So, tsatsagain natin siya. Ayan, so after mag-hair ironing, eto na po yung outcome. So, as you can see,